napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, wait lang. Ano bang channel yun? Ito. Kapartner mo sa balita. Serbisyo. Yan. So yun nga no. Sabi ko, grabe naman kayo. Pati ba naman kami? Gumawa ka ng backup channel. Meron yung Che Guevara official pero hindi ko pa masyadong nalalagyan yun. So baka ma-recover pa naman to, no? Pero hindi naman ako masyadong na-hurt. Oh, pero wala tayong magagawa eh. Dito tayo kumukuha ng panggastos-gastos natin dahil hindi naman tayo bayaran na vlogger. So medyo nakakadismaya lang kasi nga eh baka wala na tayong makuhanan ng income. So hindi ko alam kung bakit ako daming nag-report. Pina-report yung gagaya nga nung sinabi ko dati, 'di ba? Yung mga tanso, yung mga ay may sarili silang group sa Facebook. So, yun nga yung purpose nun is i-report ang mga channel ng mga DDS vlogger. Hindi ko alam kung ako lang ba ang may mga ganyan, pero siguro sa iba rin, sa mga kasama ko, sana wag naman din. Okay na ako sa akin. Walang problema yun. E di mag-construction tayo ulit. Magbenta ulit tayo ng isda dyan sa bangketa, no? So, hindi na ako magre-reaction ng politics. Papayag ba kayo nun? So, wala eh. Tayo na, ginugurgur tayo eh. Ano gagawin natin? Ginugurgur tayo. Inapareport yung channel natin. So, anong mangyayari? Oo. So, yun na nga. Di tuwang-tuwa na naman yung mga tansuan dyan. Oo. Tuwang-tuwa na naman mga siraulo. Oo. Wala eh. Hawak nyo ang hawak nyo ang government eh. So wala kaming magagawa dyan eh. Isa nga lang kaming mga talunan na vlogger. Baka gusto nila magbayad na lang kayo. Magbabayad saan? Paano magbabayad? Pero hindi pa naman totally. Sabi naman nung kaibigan ko, wala yan, na kaya pang resolbahan yan. Kaya wag kang matakot dyan. Talagang hindi naman masyadong yung report na yan, no, sabi sa akin. So sabi ko, sige, sana nga. Yun nga lang, sayang yung natin. Sayang yung sana mabalik yung revenue, no? Mabalik yung revenue na naka-stack dito kasi may na-stack dito na revenue na pang sasahurin ko sa 28. So hindi ko wala na rin siya. So, hindi pa naman pumapasok yan sa bangko pag hindi dumating ang 22 to 23 tapos papasok yan. Ganun kasi sa akin 22 tapos 23. Tapos papasok na yon. Pagpasok noon yan, sasahurin na ng 28 yun. So, depende yun sa bangko kasi land bank ako eh. Sana magkaisa tayo lahat, magpatalsik sa admin. Para magkakaisa nire-report na nga channel namin. Pero yun na hindi tayo mawawala ng pag-asi. Tapos eto na nga pag-usapan natin to. Tatay Digong ipatatawag sa kamera ni Tambi. At eto, may umepal na naman na isa, si Gordon po. Pinagustong paimbestigahan ni Gordon. Dating ba to si Gordon? That's a former senator to, no? Si Gordon. Ito yung sinabi niya. Ex-Sen Gordon nananawagan na imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So marami talaga nagtutulong-tulong para pabagsakin ng mga Duterte. Na-demonetize ka, di ka na kasi
Demond. Wala, banat boy. Ano ako, nireport ako ng nireport. Pero sabi naman nung nung IT na kaibigan ko na si Sir Michael, kaya pa naman daw solusyonan. Ikaw ba, diba na-demonetize ka din kahapon? Okay na yun sa'yo, banat bay? Tangina, ginugurgur talaga tayo, tol, no? Pagkatapos ng DCAR, tayo naman mga vlogger. Oo, kaya pala ito, tama nga itong sinabi ni Master Judea. Ito, may post kasi si Master Judea. Ito, wait lang, hanapin ko lang sa channel niya. May post kasi si Master Judea about sa YouTube. So, dito, talagang dito ngayon naniniwala na ako dito sa post ni Master Judea na to. Saan na ba yun? Ito lang, hanapin lang natin. Ito ito ata yun. Ito, papakita ko sa inyo yung ni Master Judea. So yan, nakikita nyo dyan sa screen. Yan walang nangyari sa akin. Sabi mo kahapon yung video mo lang yung na-demonetize. Dapat kay Gordon. Black Mamba, shoutout. So eto, yun yung sinabi ni Master Judea. Naku, mukhang pati YouTube papakailaman na ni The Junior. So eto po yun, Google boosting Philippines due to BBM as digital agenda. So ito nga yung so tingnan natin mga comment dito ng mga tao. Delikado na, nagkakalaglagan na sila. Ang nagkakasiraan. Grabe, ganda talaga. Ba't Davao? Pulburon video, showing agad, please. So, ito nga yung sinasabi ko nung nakaraan. Ewan ko kung ito ba ay... hindi ko alam kung ito ba ay ni The Junior or ni Tamba. Hindi ko alam kung sila ang may kagagawan nito. Pero, report kasi maraming nag-report. Violence daw and... ano ba yung isa pang isang nilagay doon? So sabi ko, wala tayong magagawa kung ganun, di gawa na lang tayo ng panibagong channel. Siguro naman kahit sa panibagong channel, so suportahan nyo pa rin naman din ako, di ba? So kapag hindi, pero sabi naman ng wag daw ako mawalan ng pag-asa kasi kaya pa naman daw i-resolve ito. So eto, pag-usapan natin, mega love shoutout sa lahat. Pasensya na kayo, medyo nagdrama lang ako ng konti. Nako, grabe, ginugurgur na talaga lahat. Pero sa paggugurgur nyo, makakapunta naman kami ng Amerika. Ay, shoutout sa lahat dyan. Tayo na, sandamakmak na naman ng kainggitan ng mga tanso vlogger nito. Pag nakita tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi naman, nagpipiling lang naman ako na isasama ako. Bakit? May masama ba? Masama ba magpiling? Hindi naman siguro, di ba? Di ba? Shoutout, mega love shoutout kay Ma'am Tess. Yan sa lahat sa inyo dyan, mega love shoutout, no? At sa pagpunta rito sa aking live. At hanggang dito na lang yung live natin, charot. Ay, laka po. Putangin yan, ginugurgur na tayo. Ano ba naman niya? May passport ka na? Siyempre! Meron daw pa ba? Gandang JJ, Ma'am Yoshida Rica. Ako pa ba? Meron na ako siyempre. J. Guevara pa ba? Ano na naman to? Ba't may mga maharlika na naman dyan? Ano naman to? Ano to? Sir J, ibig sabihin ng gagatong na ang mga demonyo sa Malacanang bilang na kasi ang mga araw nila ay sara mo lahat, Sir J. Pwede ba ilabas natin lahat sa publiko in widescreen? Pulburon! Punta na kasi. Ayan na naman tayo sa pulburon na yan. Baka dahil dyan sa pulburon na yan, kaya nire-report yung channel ko. Dapat, J, may group din ng DDS na mag-report sa kanila. Ayun nga yung, ewan ko, sa ano nyo po yan, decision nyo po yan ng mga DDS kung magtatayo kayo ng group para pangbawi dun sa pang-report dun sa kabila.
Ano, ganun ang ginagawa eh. Oh, ay, wag natin pag-usapan yung mga yung mga hindi dapat pag-usapan dito. Pasensya na po ha. Hindi po ayoko pong pag-usapan dito 'yan at mainit po ang ulo ko ngayon. Sa kadahilanan na demonetize ako, ha? Tigilan mo na, ha? So, ito pag-usapan natin to, umano'y. Ito ba 'yon? Ito ba yung ay hindi, ito pala yung isa. Wait lang. Tama ba? Sa kapapa... Oh, ito nga. Oh, ito. Ito. Umano'y. Ano to? Injects sa Duterte drugs war. Iimbestigahan ng kamera, ilang dating opisyal ipapatawag. So, sino ba tong mga opisyal? Bato de la Rosa? si Chief, ano yun? Ano yun? Yung kasama nila dati? Si Chief, nakalimutan ko pangalan nun, yung kalbo din yun eh. Sorry, Banat Bay, sorry. No, basta wag magbabago, DDS forever. Hindi naman ako magbabago. Oo, kagabi nga, napag-iisip-isip ko na natanggapin ko na yung 700k. Yung ino-offer sa amin nila Banat Bay. Yung ino-offer kay Banat Bay, oo, sabi ko, tatanggapin ko na ba? 700k? Huwag na, sampal ko pa sa mukha niya. So ito panoorin natin. Pasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng May House 22? Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni Sino naman dating itong mga epal na to? Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang So ibig sabihin, inilagay na nila sa camera kasi nga naman sa Senado, may lusot pa si Tatay Digong. So dito sa camera, wala nang lusot, ganon. So Antimano, alam nyo, ginagawa nyo pa kaming tanga. No? Alam nyo kung bakit? Ipapatawag nyo sa camera, alam naman namin na bandang huli, kukulong nyo lang si Tatay Digong. Gago! Hindi totoo yan. Yun naman ang plano dito eh. Yan naman yung plano dito eh, di ba? Utangin na to, pati nanay ko, dinamay po. Utangin na mo, Nilo Pascual ah. Sana mamatay tangin na ka, makapagsalita tuloy ako na hindi maganda. Pati nanay ko dinadamay nitong gagong to. Tangin na mo, babalik din sa iya, hayop ka. Putay na to, walang magawa, pati nanay ko dinadamay ang putik. Wala kang magawa, Nilo. Suntukan na lang kasi. Putay na, mga takot naman kayo eh. Suntukan na lang. Meet up tayo dito sa Taguig. Tingnan natin na angas nyo. Putay na, pati nanay ko, dinadamay nyo ah. Okay, tuloy tayo. pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Yan si Oscar. Maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig. Oy! Imbitahan si yung best friend ni best friend ni Balot Bay. Boy! Yung best friend ni Balot Bay, imbitahan! Oo! Utay. Oy, Balot Bay, best friend mo, imbitahan din. So, ibig sabihin, para saan? Para saan imbitahan si Trillanes? Doon sa Doon sa, tagumpay na ang plano ni Trillanes. Oo, inimbitahan ka na, Trillanes. Congratulations! Congrats! Congratulations, Trillanes, na imbitahan ka na. Yan ang matagal mo nang hinahangad. Yan ang plano mo, na maimbitahan ka sa sa kamara, sa ating gobyerno. Pagkakataon mo na yan para lunsad ka ng mga hadikain mo para sa iyong pagtakbo. Congrats, Trillanes. So, imbitahan si Trillanes. Tuwa. Sabi niya, yes!
na nagawa ko din ang tawag dito ang aking pinaplano. Oo, sabi ang aking pinaplano na nagtagumpay din. So, siyempre, mga vloggers ang unang biniran ni Trillanes. Siyempre, love na love ka ni Tambi niyan, Trillanes. Oo, ito na, ang galing-galing mo kasi kinasuhan mo yung mga vlogger. Ang galing-galing mo, Tambi. Ano pala, Trililing. Ma'am Rose, Ma'am Tricia, Ma'am Tess, shoutout. Oo, galing-galing mo. Shoutout mo, Ma'am Maria Luz. Tagumpay na po ang plano ni Trillanes na siya ay makausad sa camera. Puta, ilalagpapansin ka. Tapos ipapatawag ka rin pala ng camera. Ay, ano to? Saan yung US ang maisog, Jay? Secret muna yan. Secret, pero mamaya pag-usapan natin yan. Yan mo na, boss. Yan na natin yung mga gagong yan. Sana yung ginawa mo, yung ginagawa nyo sa nanay ko, wag sanang mangyari sa mga magulang nyo, no? Kasi baka mamaya triple pa yung bumalik sa magulang nyo. Laging yung dinadama yung magulang ko at mga kapatid ko, ha? Sana wag sanang bumalik yan sa mga kamag-anakan mo, no? Yan kay dun sa kay Libag. Yan kay Libag, kay ano. Di alam ko sila lang din yan gumawa lang ng account. Sila lang din yan, gumawa lang din ng account, no? At yung isa dyan, bagay yung isa, triple yung balik. Maya balik sa hospital yung anak. Kaya yun, deserve mo yan. Gago! Kabilang ang dating mambabatas na naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Na talaga yung nila, no? Yung plano talaga nila, no? Na talagang gusto talaga nilang talagang masukot nila si Tatay Digong, ma-corner nila, no? Oo, grabe talaga yung mga politiko na to. Wala na kayong ibon na kitang asikasuhin, puro Duterte na lang. Tayo lang nyo, ayip kayo. Puro na lang Duterte ang nasa utak nyo. Oo. Samantalang ang daming problema dito sa Pilipinas, hindi nyo ginagampanan. Hindi nyo ina-actionan yung problema dito sa Pilipinas. Tapos puro kayo Duterte. China, nung hindi nyo nagawa ng paraan sa China dahil bumalik sa inyo, ngayon, inuungkat nyo naman yung sa war on drug. Paano yan kapag hindi na naman na umubra yung war on drug na yan? Sana naman kayo babase. Ano na naman yung nakikita nyong pwede nyong silipin para sa mga Duterte? Ha? Obsessed sila, tama. Obsessed kayo sa mga Duterte. Puta. Hindi, eto alam nyo, kung bakit talagang puro Duterte yung sinisilip nila. Ang nangyari kasi yan, talagang katulad yung sa West Philippines, bumalik lang sa mukha nila agad yun. Diba? Wala silang nagawa. Mas lumabas pa na ang mga dilawan talaga ang may secret deal sa China. At yan, patunay pa nga yan, isang patunay yan si Trililing. Gago! Ngayon, eto naman, sa war on drug naman, kasi ito yung sinisilip nila. Alam nyo, eto, kagaya ng sinasabi na paulit-ulit, wala nga nilabag na batas nung panahon ni Tatay Digong dyan sa war on drug na yan. Wala naman talagang inilagay na batas. Ngayon, walang nilabag na batas. Ngayon, ang mangyayari siguro dyan, ang gagawin lang siguro nila dyan, talagang pagmukain nilang masama si Tatay Digong sa mga tao. So malabo din nila na makasuhan yan. No? Malabo na makasuhan or maging guilty dyan si Tatay Digong dyan sa war on drug na yan. At ngayon, hindi ko rin alam kung dadalo ba si Tatay Digong dyan sa patawag ng kamera na yan. Naalam niya naman. Kasi ito hindi naman din tanga ang mga Duterte. Hindi tanga si Tatay Digong na alam niya naman na magkakampi lahat yan. No? Alam niya na mga magkakakampi lahat yan. So ano pa bang aasahan natin dyan?
Ha? Ano pa ba asahan natin yan? Aasa pa ba tayo na may magandang proseso yung tapagpatawag sa kamera ni Tatay Digong? Hindi. Kasi halos lahat yan, puro mga anti-Duterte yan eh. Gago. So ano pa ba yung mag-i-speak natin dyan? Diba? So sa ano lang dyan, siguro, ang pinaka nakikita ko lang dyan, para makorner nila si Tatay Digong. Kasi connected na naman siguro to dun sa ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila nagawan ng paraan si Pastor Apollo Kibuloy na ipatawag sa Senado at para cornerin. Ang pinuntirya nila ngayon si Tatay Digong. Kunwari, ICC, War on Drugs, ang issue. Pero ang issue talaga dyan is about sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang nakikita ko dyan, ha? Yan ang nakikita ko dyan, yung about kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sa ICC issue, wala naman talaga eh. So anong iisipin nila? Anong sisilipin nila kay Tatay Digong? Sa ICC, ilang beses nang pinatunayan ng mga eksperto na wala ngang kaso, walang nilabag. At wala ngang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. At wala naman din talagang nilabag si Tatay Digong. Kung meron man, baka yung mga Marcos meron pa. Gago. Di ba? So sa nakikita ko dyan, baka ano yan, baka na ano yan, dahil dun sa paglipat ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga ari-arian niya kay Tatay Digong. Yun yung nakikita ko dyan para makuha nila. Alam nyo, pilit talaga nilang tinatrabaho yan, yung ari-arian ni sino ba to? Ni Pastor Apollo Kibuloy dahil nga sa, alam nyo naman, hindi naman kasi din biro yun. Tapos yung reward pa. Malamang sa malamang ito nakikita ko dyan kaya pinag-iinitan nila yan si Tatay Digong. Baka yung alam nating reward ni Pastor Apollo Kibuloy na 120 million pesos, baka may reward din baka may reward din kay Tatay Digong. Baka di hamak na mas malaki. Kasi kung isipin nyo, ba't nila pag-aaksaya ng panahon yan? Tama ka dyan, Sir Jay. Pinapalabas nga ni Banat Bay ang trending hearing ni Trillanes versus Enrile. Anong mangyayari? Nag-walkout si Trillanes kasi hindi kinaya ang napanood ko po yun. Namula pa nga ako dun sa susunod doon na kukuha sa Senate hearing. Eto naman, may umepal ulit. May umepal. Si ex-senator Gordon nananawagan na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Ano to? Parmali deals? Ano naman tong deals na naman to? Puta na, may panibagong deals na naman, guys. hindi na kayo natapos-tapos. Sir Darrell, shoutout. Sir Ala, Natanza. Mamaya shoutout ko kay lahat. Tambay lang kayo dyan. Matalino si Tatay Digong, alam ng batas at konstitusyon. Kaya nga, ito ay naano dyan. Ito, tong kay Gordon na to, matagal na to, di ba? Sino nakaabot nito? Sino nakakatanda? Matagal na to eh. Wait lang. Gordon versus Duterte. Tingnan natin So, ito 5 days. Ito pala, may interview kay Gordon. Panoorin natin. Kaso baka matsupulangkot tayo nito. Kaso guys, English. Oo, English. So, bago tayo mapunta dito sa balitang to, sige, ito, play na muna lang natin. Yung kila Gordon, matagal na pala. Ito, 7 years ago. Ito ba yung kinukwento ni Banat Bay na Ito yung kinukwento ni Banat Bay na gustong ipatawag ni Gordon si Tatay Digong sa Senado. Tama ba ako? Ito ba yon? Punta daw sila sa Davao at pagbabarilin sila ni Tatay Diggs. Sa COVID yan, no? Nga sa COVID to eh.
Galit sa bawi yan si Gordon kay Pangulo. Oo nga, may galit talaga to kay Tatay Digong. Kahit magdagandaganan kayo, no, Tatay Digs matalino. Sa ginawa ng timbangag sa Pilipinas, tiyak mauuwi sa people's power talaga. Kasi ako din, napapansin ko kapag alam nyo ito alam nyo si ito para sa sarili kong sa sarili kong opinion, alam nyo si Tatay Digong, nag-aantay na lang talaga siguro ng may mangunguna. May mangunguna dyan sa people's power na yan. Hindi ko kayo na-encourage na magka-people's power dahil ayoko rin ng gulo eh. Ayoko rin talaga ng gulo. Kaya nga minsan gusto ko suntukan na lang eh. Gago! Oo. Pero alam ko siguro inaantay na lang talaga ni Tatay Digong na may manguna dyan sa people's power na yan. At kapag may manguna dyan, tingnan nyo. Ito yung gustong mangyari ata ng gobyerno natin eh. Yung magulo yung bayan natin, no? Biruin mo yung mga dati pang mga issue, uungkatin para lang Okay, play natin. Ipinanawagan nitong Miyerkules, May 15 ni dating Senador Richard Gordon na imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano to? Multi-billion Parmali drop issue? Multi-billion? Ano naman itong multi-bill? Putang inang yan. Multi-billion Parmali drop issue. Inilabas ni Gordon ang pahayag kasunod ng kautusan ng Office of the Ombudsman na sampahan ng mga kasong graft sina former Health Secretary Francisco Duque III at former Budget Undersecretary Christopher Lau dahil sa umano'y hindi tamang paglipat ng 41 billion pesos na pondo para ipambili ng COVID-19 supplies noong March 2020. Sa ngayon, malapang inilabas na pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay ng issue. Grabe. Wait lang, may Eto, may interview si Gordon. Wait lang. Ito. Honorin natin tong interview ni Gordon. Ako, English po. Ba't ba kayo, English naman itong mga to. Dito ako visit na visit eh. Pwede naman kayo mag-report eh. Sige, pagtsagain natin intindihin. This after years of waiting, they're ordered graft charges to be filed against Secretary Duque and Undersecretary Lau. I'd like to get your thoughts on the matter, please, Senator. Well, I'm simply elated at the fact that the long arm of the law is beginning to grab these people. It hasn't really grasped in this nahirapan ka na. Pwede ka naman kasi mag-Tagalog eh. Ini-English nyo pa eh. Where at the height of the pandemic, when people were in peril and dying, these people dared to steal billion pesos from a capitalization of only 625,000. That alone shows that they were really powerful people and they were favored. And it all points out to the previous administration's president. He was the one who ordered the transfer of the funds. He was the one who appointed Lau, Yong. He was a friend of Michael Yang and he kept defending them. And we May papatawag, no? Personally, totally, and we were able to gather all the evidence. And, this is just a report from what I see, because they've only forwarded 1.2 billion so far as Lin Wei-Xiong is concerned. Lin Wei-Xiong never showed up during the hearing. He kept hiding in Dubai. And his wife, in the meantime, was enjoying the fruits of what was being stolen. It was a good thing. I was able to... Alam nyo kung bakit nagkakaganito to si Gordon, kagaya ng mga sinasabi natin lagi, nagpapansin na naman to. Malamang sa malamang may plano na naman to. Ito, 25 election lahat ng kandidato against sa Duterte, wag iboto. Tapos, hindi malamang nga sa malamang, Sir Darrell, baka kaya nag-iingay to si Gordon eh. Kasi nga, syempre, napapalapit na yung Senate Oo, baka may na naman na tumakbo to. Baka sabihin ng mga tanso, paulit-ulit na lang kayo kapag may naninita sa inyong politiko. Sabihin nyo, tatakbo. Bakit? Gawain naman nila yan eh.
Ganyan naman talaga sila eh. Diba? Gagamitin nila, ang galing nga na yung strategy nila eh. Gagamitin nila ang Duterte para lang makatawag sila ng pansin sa mga tao. Siyempre nasa isip pa rin nila na susuportahan sila ng mga pulangaw. Oo, ng mga pulahan, mga pulangaw. Pulangaw tawag ko dyan pulangaw. Oo. Eto si Gordon, malamang sa malamang, kaya ito nag-iiyak ngayon kasi nga nagpapansin na naman to. May issue yan sa Red Cross, si Gordon iyakin. Kaya nga. Oo nga, hindi ninaalala ko, kaya nga nagdadalawang isip ako. Ito. Kaya nga nagdadalawang isip ako dyan kasi baka may copyright. Ay, naku po. Kaso wala na eh. Kahit naman na i-play ko dyan eh. Kaso wala naman na yung wala naman na yung channel ko. Iyak yung pandak na yan. Natalo yan sa pagkasenador. Isa siya sa flash sa Inidoro. Nagpapapansin na naman kayo. Para lang may kayo sa mga Duterte na naman. Anak ng teteng. Paulit-ulit na lang tayo dyan sa ganyan eto pa Speaking of Duterte pa rin. Kasi baka machupulang ko tayo dyan. Speaking of Duterte pa rin, dahil kaalyado ka, 'di ba? Uso naman ngayon kapag kaalyado ka ng Duterte, yari ka. Kami nga mga vlogger, niyayari kami. Sa totoo lang, ibang bansa pinagtatawanan ng Pilipinas dahil English is language, kaya laman nila kung ano nangyayari sa gobyerno. Kaya nga bakit na paano channel mo? Nire-report pa. Sabi naman ni okay naman daw. Magagawan pa ng solusyon. Report lang naman daw yun Nire-report ng mga tanso. Ikaw ba naman pagmumurahin ko si Trillanes Gago! Eto, panoorin natin to. Panoorin natin tong siguro kay Alvarez. Eto naman. Alvarez posibleng maharap sa suspension o matinding babala kaugnay sa ethics raps. Ano tong ethics raps? Pinakamabigat na niyan would be a reprimand or pinakamabigat suspension. Di ba? Because he's a member of the bench of the house. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa Kamara ang dapat parusa kay Congressman Alvarez. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Ayun po. Ngayon ko lang nalaman na yung dating sa Wawawin, si Onyok Velasco, naging gobernador na rin. Naging mayor pala sa Tagum. Gago! Hindi ko alam guys, naging mayor pala si Onyok Velasco. Ay! Hindi ko alam ay, Onyok sa mayor ka na dyan Tagum City, Davao del Norte. Oo. Kalain mo yun. Ay, yung mga public official. Betong pala si Betong. High respect. Even to those Huwag barangay. ka na kasi mag-Tagalog mayor. Hirap na hirap ka na even huwag ka na mag-English. Tagalog na lang kasi. Hirap na kayo Marami siyang pinagsasabi
na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Oh, sabi dito, Josepina Gonzaga, ulol mo, mamatay ka na lang. Kami ka pa sa mali. Kampi ka pa sa mali na matandang ulyanin ka na rin. Oh, sino ba to? Oy, bakit grabe naman kayo? Huwag naman kayo manghiling na mamatay. Oy, Sir Michael, shoutout Oh. Maraming protection yan sa bahay nila. Maraming protection to. Even to those barangay kagawad, those purok officials, Daming bodyguard sa likod. na yung tumatago tayo sa freedom of speech. Ha? Ano daw? Even, ano daw? Hindi ko na-gets. Wait lang. Should have that high respect. I respect, okay? Even Mataas ang to respeto. those Even, barangay kagawad, worst barangay kagawad. And then, those purok officials, worst official, okay? na yung tumatago tayo sa freedom of speech. Hindi yung nagtatago tayo sa freedom of speech. Naglolo ko mata kami, onyok eh. Naglolo ko mata kami. Freedom of speech. Ba't ano ba yung ginawa ni Alvarez? Hindi ba freedom of speech yun? Makapagsalita lang talaga sa media. Para naman kay Tapos Representative Abante na miyembro Ang cute eh, no? Ay! Akalain mo si Onyok Velasco, naging mayor din pala to ng Davao. para naman kay Representative Abante na ito miyembro naman. ng House Ethics Committee. House Ethics Committee, buta, alam mo, talagang mga bata. Ito mga bata ni Tambi. Gusto ko itong mga bata ni Tambi. Matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Tulong-tulong na sila ba? Tulong-tulong na! Ay, masaralan, maraming salamat. Sabado ng mga PBBM admin galit na sa Marines at Navy. Ay, basta kalbo. Alo? Hoy, mag-ingat ka. Basta kalbo. Masamang tao eh. Grabe ka naman. Mabait naman mabait naman si Tokayo Jason si Ka Eric, si Banat Bay, si Boss Dada. Grabe ka naman sa basta kalbo. Masamang tao. Grabe ka naman. Bago ka magsalita ng ganyan, isipin mo kung sino yung mga nasasaktan. Grabe naman to, makakalbo ka, masamang tao, walang ano yung bastos bunganga mo. Sa kalbo daw masamang tao. Buisit. Nadamay pa nga yung nadamay pa yung mga nananahimik na kalbo. Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support. Mayroon ng Tagum City, hindi ng Davao. ng Tagum pala. Sorry na. Tao lang. For a public servant to say that. Nadamay pa si Morales. Ay, wag mo nang pakinggan yan, Lo DJ. Mga kaalyado ng pinapanood lang natin, guys. And that will even go to the borders of unconstitutionality, di ba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's a wake up call to all of us na Pero ito alam nyo sa ginagawa nitong mga to, akala nila kapag palagi nilang pinagtutuunan ng pansin ang mga Duterte na pagmukaing masama sa mga kapwa natin Pilipino, akala nila is goods yun. Akala nila okay yun. Hindi nila alam na itong ginagawa nilang kalokohan na to, na palagi nilang pinupuntirya ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, hindi nila alam na mas lalong minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. No? Kaya nga,
tingnan nyo, gumawa sila ng West Philippine issue, gumawa sila ng China, ng issue sa China, no? So nabaliwala, sa kanila bumalik yun. Oo, kasi talagang yun talaga may ebidensya na ang mga Aquino ang may secret deal sa China. So ngayon sa ICC naman. So etong ICC naman talagang kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos sinasabi na wala ngang rito yung Amerika sa atin or yung ICC. At marami na nagsasabi na walang nilabag na batas etong Duterte nung panahon niya nung Duterte administration. Oo. So ngayon, eto na naman, panibago na naman. Etong about sa, ano ba itong sinabi ni, kanina? Sinabi ni Gordon, yung about sa Palms, ano to? Wait lang, saan na ba yan? Sa Palms, saan yan? Wait lang. Oo, sa Palms, ano bang nakalagay doon kanina? Eto to, sa Parmali-Graph issue. O multi-billion Parmali Graph. So ito may panibago na naman sila. Malamang sa malamang talagang magkakakuntsaba to. Siyempre, di ba? Siyempre ganun talaga. Siyempre kaaway na nila. So lahat ng kaaway or kagalit ni Tatay Digong noon, tatawagin nila yan para kumbinsihin na may ipanawagan, no, ganito ganyan. Hindi ako nanonood na walang bayag ng mga mainstream media dahil namin hawak sila nila Bangag, no? Sa ginagawa ni Bangag ng Bangag sila mismo magpapabagsak sa posisyon nila. Kaya nga yung ibig sabihin ko ang subject matter ng opisyal ng gobyerno ay mga kritik ng pamamahala. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kawawa naman ng mga next generation natin talaga. Piruin mo. Ay, nako po. You are entitled naman to say your piece on certain matters. Dalawa lang kasi itong nakikita ko din dito kaya itong mga nagsisisulputan ngayon. Una-una, syempre, pangpatunog ng pangalan, no? Kasi ikaw ba naman kapag binanatan mo talaga ang mga Duterte, talagang tutunog ang pangalan mo, mapag-uusapan ka. At may pagkakataon na pwede ka nang tumakbo sa eleksyon. Ganyan naman kasi dito sa Pilipinas 'di ba? Ugali ng ibang mga kapwa natin Pilipino 'yan. Kung saan may sikat, katulad lang ng about sa PIDEA Leaks, 'di ba? So kapag ang halimbawa naka-live ako dito, ang topic ko dito ay West Philippine Sea at ang live nung kabila doon ay PIDEA Leaks. So doon sila, no? So ganito lang din dito 'yun. Kapag matunog ang pangalan ng may Pansit Canton na naman tayo, guys. Pag matunog ang pangalan, saan ko ba ilalagay ito? Kapag matunog ang pangalan ng politiko, so yan ang gustong-gusto ng ibang mga kababayan natin. Oo. Kung saan marami, dito tayo, marami dito. Maraming tao dito. Huwag tayo dyan, konti sila dyan. Dito tayo. Ganun yan Katulad lang ng Diwata Paris, di ba? Maraming nagsasabi ang Diwata Paris ay pangit ang lasa. Pero dinudumog ng tao dahil nga popular, dahil sikat, dahil trending. Di ba? Ganyan ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. So etong mga to, dalawa lang kakabagsakan nitong mga taong to. Maaaring manalo sila or kung sakaling tatakbo sila, malamang tatakbo yung mga kaya nga nagpapapansin Gago! So maaaring ding babalik sa kanila yung mga ginagawa nila. Pero alam ko babalik na naman sa kanila to kasi lahat naman ng ginawa nila sa mga Duterte nag-backfire lang din sa mga pagmumukha nila. But to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government,
that is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang makabayang block lawmaker, Kabataan Party List Representative Raul Manuel Ayan na naman. na nakabatay sa Ayun, si Maring Maro. Representatives Hindi talaga mawawala tong tatlong to, no? Yung makabayang black na yan. Oo, pag may mga alam nilang popular or mapag-uusapan talaga sa politics, kailangan talaga sumingit sila eh. ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung maging decision. Oh! Okay, ba't nandito si TikTok, Win? Huwag yung ganyan sa TikTok yan eh, oh. Tangina, lambot ng confirm ah. Kaya pala, no? Kaya pala puro bayot yung mga vlogger nila. Siguro din dito kay Raul na impluwensyahan. Ay, lako po. Pala naman, oh. So, nakabatay dun sa din ang Kabataan na naman. Kabataan na naman. current na rules. Para kawawa kabataan, laging yung dinadamay. Para sa kabataan, pakanan ng kabataan. Bakit kapag pag nakaupo na kayo, wala namang pakinabang mga kabataan sa inyo ng House at nakabatay talaga yun sa bigat din, no, kung meron ngang nagawang pagkakamali. Kabataan party list, di ba? Puro na lang kabataan. Kabataan, sira ulo. Sa ilalim ng panuntunan yan ng lang, House of mga Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw na suspensyon o kaya'y pagpapatalsik sa Kamara ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at disorderly behavior. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Ay, naku po. Hanapin nga natin yung kay Gordon. Gusto niyo mapanood yung kay Gordon dati? Ay, wag na natin. Baka matsupulangko tayo din. Oo. Eto na naman. Yung sa So, ano masasabi niyo rito sa mga napag-usapan natin? Karapat dapat bang dumalo si ex-President Rodrigo Duterte sa Kamara? Karapat dapat bang dumalo? Karapat dapat bang humarap? Oo. So, syempre, tanungin ko rin kayo. Para sa akin, siguro, medyo mahirap na, medyo mahirap na isipin to, Kasi, kung ako tatanungin, wag na, di ba? Para saan? Oo. So, kasi alam ko naman ang mangyayari dun eh. Alam ko naman yung mangyayari na bandang huli, gagawin lang naman nila dyan sa mga Duterte, pagmumukay nila talagang masama. No? So para sa akin, no need na. Para sa akin, ayoko na parang dumalo pa si Tatay Digong. Ma'am Tessa Vargas, shoutout po. Diba? Hindi na dapat. Habang nililinlang nila ang mga Pilipino, lalo lang mas nagigising ang isipan ng bawat Pilipino at magulat na lang sila na taong bayan na hahatak sa kanila palabas ng Malacanang. Ayan nga yun, Papa. Ayan nga yung sinasabi ko na sa oras yan na talagang dikdikin or gipitin nila ang Duterte. Sabi ko sa inyo, malaking gulo itong mangyayari na to. Pustahan tayo. Malaking gulo yung gagawin nyo na yan. Sa bagay, gusto nyo naman lagi ng gulo, kaya nga wala kayong pakialam eh. Hindi, sa totoo lang alam na po ng administrasyon na mangyayari yan. Totoo yan, alam na ng administrasyon yan na mangyayari yan, na kapag talagang ginipit nila ng ginipit si Tatay Digong, talagang magkakaroon ng people's power. Pero, kahit alam na nila na ganun yung mangyayari, sige pa rin sila kasi wala nga silang pakialam eh. Gusto nga tayong isabak sa gere, 'di ba? Gusto nga tayong isabak sa gere. Gusto tayong isabak sa gera eh. Yan pa kayang people's power na yan. Tsaka ito pa, pwede rin maging dahilan nila dyan na, sige, gipitin ko ang Duterte kasi nalalapit na rin yung pagbaba ko. Pwede rin ganon. Gago! No? Para magkaroon naman lang ako ng damay kahit papaano. Di gipitin ko ng gipitin ng Duterte. Pwedeng dumalo si President Duterte tapos magdala siya ng machine gun para tapos na ang Kongreso at Senado. Masyado naman kayong brutal. Ulol mo, na NPA ka. Ginamit nyo lang ang mga bata ng mga lahing demodyo kayo. Galit na galit si Ma'am Josefino.
Para sa akin, umatin si Tatay Digong. Para makita natin kung sino ang mga matatapang sa kanila. Magtanong kay Digong dahil sigurado na ikakasira nila yan. Backfire yan lahat. Oo nga, pero alam nyo naman na hindi nila, syempre, alam nyo, ang mga kalaban natin, preparado na yan. Kung sakali man na si Tatay Digong ay dumalo, so preparado na lahat yan. Sa tingin nyo ba papabuluhin nila si Tatay Digong? Kasi sila yung may kapangyarihan dun eh. Pero, ewan ko lang hindi ko naman hindi ko minamaliit si Tatay Digong, alam ko ang kapasidad ng utak nun. Pero, sabi ko nga sa inyo, iba rin ng setup ng mga kalaban. Siyempre, hindi nila basta-basta na ipapatawag si Tatay Digong nang wala silang planong isinagawa dyan. Walang pag-uusap sila dyan. Walang plano na, ganito plano dapat huwag yung pagsalitain yan. Kapag nagsalita ng kung ano-ano yan, pahintuin nyo agad. Dapat, ganon, diba? Kaya sa akin, kapag dumalo dyan si Tatay Digong, useless na rin yan eh. Pero malay natin, nakay Tatay Digong pa rin yung yung decision, kung ano yung decision niya dyan, no? Dating piskal si Tatay Digong, alam niya ang batas, kaya malamang hindi yan sisipot si Tatay Digong. Tama. Ewan ko lang, pag nilabas si Tatay Digong ang mga alas niya, tsak, durog ang timbangag. Kayang-kaya ni Digong yan. Kayang-kaya nga niyan, pero yun nga sinasabi ko sa inyo, Obama nga, minura niya. Excited akong murahin. Kapag umatin si Tatay Diggs, nako, lelekturan lang ni Tatay Diggs mga yan. Nandyan naman si Sara. Bagay, nandyan naman si BP Sara. O nga pala, no? Nandyan naman si BP Sara. Sir Jay, baka contempt nila. Tuluyan ni kulong si Tatay Digong. Yun naman talaga. Yun naman talaga ang plano nila dyan. Iko-contempt talaga nila si Tatay Digong. Yun naman na talaga, wala na dyan. Wala na yan. Wala nang ibang plano dyan kundi yun talaga. Tama, planado yan. Baka bastusin lang nila yan. Wag na lang sana para hindi na may stress ang matanda. Sana, no? Sinasabi nila na matanda na si Digong. Wag na daw paniwalaan kasi nag-uulyanin na. Pero wag ka. Lahat ng sinasabi ni Tatay Digong, nasasaktan sila. Diba? Nasasaktan sila. Si Tatay Digong, hindi nila matibag ang suporta ng taong bayan. Malaking gulo yan. Diyan nabababa si BBM, People's Power. People's Power na yan. Naniniwala kayo, tapos ang administrasyon dyan, malakas si Tatay Digong. Ay, Mami Vilma, shoutout. Mama Nobay Star, shoutout po. Okay. Dito naman tayo about sa Maisog Rally sa Amerika. Kasado na. Excited na ba kayo? Ako excited na ako. Kita na ako snow. Ay, sorry. Assuming